Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Wala nang may makakapigil pa sa pagpapakasal ni Carlos kay Lynette. Yun ang paniniwala ni Carlos dahil siguradong may masasaktan kung sino man ang taong gustong pumigil nito. Ang hindi alam ni Carlos, unti-unti nang bumabalik ang alaala ni Doc RJ na mahal niya si Lynette at napanaginipan pa niya na iniligtas niya si Lynette laban kay Carlos. Tila naaalala na rin ni Doc RJ ang nakaraan nila ni Doc Carlos noong mag-best friend pa sila na basagulero si Carlos at nananakit lalo na kung tungkol ito sa babaheng mahal niya. Kahit si Annalyn na masama ang kutob kay Carlos, nakipagbati na sa magiging future stepfather niya dahil nakikita niya ang kanyang sarili sa sitwasyon ni Kyla at ng nanay nito. Pero si Doc RJ hindi titigilan si Lynette hanggat hindi nasasabi na mahal niya pa rin ito at titigil lang siya kung si Lynette na mismo ang magsasabi na hindi na niya mahal si RJ. Hanggang sa inamin rin ni Lynette na naaawa siya kay Carlos kaya hindi niya kaya na hindi matuloy ang kasal nila pero deep inside si Doc RJ talaga ang totoo niyang mahal. Si Doc RJ talaga ang first and true love ni Lynette pero dahil sa sitwasyon nila nakasal sa iba si Doc RJ, tinatanggap na lang ni Lynette na hindi pwede maging silang dalawa. Pero ngayon na maaanal na si Doc RJ, wala nang may makakapigil pa kay Doc RJ na agawin si Lynette kay Carlos habang hindi pa sila kasal, yun ay kung hindi manggugulo si Moira. Habang si Annalyn kailangan niyang tanggapin na hindi na mabubuo pa ang pamilya nila dahil si Doc Carlos ang mahal ng nanay niya kahit maraming red flag si Carlos kay Annalyn. Ayaw kasi ni Annalyn na matutulad ang sitwasyon nila ng nanay niya sa sitwasyon ni Kyla dahil hindi gusto ni Kyla ang boyfriend ng nanay niya dahil pera lang ang habol nito. Ang pinagkaiba lang ni Annalyn kay Kyla, walang pera si Annalyn at nanay Lynette niya. Yun ang akala ni Annalyn dahil malalaman na niya ang sikreto tungkol sa pamilya nila. Sapagkat makikilala na ni Annalyn ang totoong tatay ng nanay Lynette niya na lolo niya at totoong may-ari pala ng Eastridge at ang totoong nakabili ng Apex kay Moira. Lalantad na ang totoong ama ni Lynette dahil nalaman nito na magpapakasal na ang kanyang anak sa lalaking hindi niya gusto dahil sa sikretong natuklasan niya kay Carlos. Para sa tatay ni Lynette at lolo ni Annalyn, ito ang tamang panahon para magpakilala sa mag-ina para malaman nila na sila ang tagapagmana ng lahat ng pagmamay-ari niya. Ang hindi alam ng lahat, nagpaimbestiga pala ang ama ni Lynette sa pagkatao ni Carlos at natuklasan niya na may anak pala ito sa labas at siya ang salarin sa pagkamatay ng asawa niya. At ang hindi matanggap ng ama ni Lynette nang malaman niya na pera lang pala ang totoong habol ni Carlos kay Lynette dahil nalaman nito na si Lynette ang tagapagmana ng Eastridge. Kaya magugulantang ang lahat, lalo na si Annalyn nang magpakilala sa kanya ang totoong lolo niya at sinabi nitong, "Ako ang tunay na ama ng nanay Lynette mo at lolo mo ako, apo." At para mapaniwala si Annalyn na nagsasabi ng katotohanan ang matandang nagpakilala sa kanya, ipapakita ng lolo ni Annalyn ang DNA test result na magkadugo sila. Biglang tumigil ang mundo ni Annalyn nang mabasa ang resulta ng DNA test dahil 99% na magkadugo sila at napagtanto ni Annalyn na mayaman pala ang totoong pamilya nila. Sa isip ni Annalyn, kaya pala minadali ni Doc Carlos ang pagpapakasal niya sa nanay Lynette niya dahil pera lang pala talaga ang totoong habol ni Doc Carlos sa nanay niya. Dahil sa oras na ikasal na ang dalawa, sigurado ang lolo ni Annalyn na may gagawing masama si Doc Carlos kay Lynette para sa kanya mapunta lahat ng kayamanan nito. Ang totoong ama kaya ni Lynette at lolo ni Annalyn ang makakapigil sa kasal? Abangan.